So para sa final piece ng ating 1 month of work netong Gundam na to, ikakabit na kita. Yan, paano ba to? Ayun! Nice! Palakpakan! Palakpakan! So, inumpisahan ko to January 17 sa pagkakatanda ko. Minayday ko kasi to mga boss. Tapos natapos ko siya parang mga February 20 na mga ganon mga boss. Parang lagpas pa nga isang buwan. So, hindi naman ibig sabihin na nung ginawa ko to lagpas isang buwan mahigit mga bossing is araw-araw ko siyang tinutukan hanggang sa mabuo ko. May mga araw talaga na napapabayaan ko siya rito nang hindi ko ginagalaw. Lumilipas yung siguro mga 3 araw, 4 na araw na hindi ko siya nahaharap. So, nabuo ko to unti-unti. Tuwing gigising ako ng umaga, mga bossing, naglalaan ako ng 1 oras para buuin tong Gundam na to. Or parang 30 minutes nga lang. So, dati naman, kaya kong harapin yung mga ganitong klase ng Gundam. Kaya kong tapusin niya ng parang mga 1.5 hour to 2 hours mga bossing. Yun na yung pinakamatagal. So, dahil RG to mga boss, itong Gundam natin na to. So, yung mga RG is talagang mabusisi yung parts niyan. Parang yung mga RG kasi, tsaka HG na Gundam. Parang, parang mabubusisi sila sa experience ko lang sa paggawa ng mga Gundam. Siguro pang ilang ko na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 11 ko na siya na Gundam na nabuo. Magmula nung nagbubuo ako ng Gundam siguro way back 2018. And then guys, etong Gundam na to, nabili ko tong Gundam na to is nung 2019 or 2020 mga boss. Etong Gundam na to sa pagkakatanda ko. Pero kung makikita niyo yung box nito, muntik ng anayin. Dahil sa sobrang tagal nang hindi ko siya binubuo. Ganun ako kabisi na ngayon. Hindi ko na maharap yung mga ganitong klaseng hobby ko na dati wala naman akong ginagawa madalas pagkagaling ko sa school. So, gawa lang ng konting assignment tapos laro na. So, talagang madami na tayong responsibilities. Kaya, konti na lang yung oras natin pagdating sa mga ganitong hobby talaga. Nakakuha ko ng dahilan para magbuo ng Gundam dahil tuwing umaga, parang yan yung gusto kong gawin. Kahit 1 oras lang sa buong maghapon ko, mailaan ko sa sarili ko sa pagbuo ng Gundam. Nakakaalis din ng stress. Speaking of Gundam, mga bossing, nung nakaraan na nagpunta tayo sa may Caloocan, so, nung naglalakad kami sa kahabaan ng monumento, may nakita ko doon na isang store. Ang laki ng tarpaulin. Gundam talaga eh. Talagang makukuha yung attention mo dahil dun sa tarpaulin na yun na may malaking Gundam. So, meron doong, nakalimutan ko yung pangalan ng mall, pero may tindahan doon ng Gundam sa taas. So, inakyat namin, tinignan ko yung store. So para mas makita nyo, kumuha ko ng konting clip para doon. So, ayan. So may mga nagtatanong sa atin sa mga full metal kung gas type ba yan. Boss, gas type ba yan full metal natin dyan? So yung mga full metal mga bossing, airsoft din ang tawag doon. Sa mga gas type, airsoft din ang tawag doon. Ang pinagkaiba nila, yung isa spring type, yung isa naman gas type. Itong full metal natin dito na C15A+, nagkakahalaga siya ng 1,300 mga bossing. So ito yung spring type na tinatawag. Pag sinabi nating spring type, pag sinabi nating spring type, kasaputok siya. So, ayan siya. Pagkakasa mo, fire. Kasa, fire. Kasa, fire. Ito namang MEU natin dito na caliber 45 mga bossing. Ito yung tinatawag natin na gas type airsoft. So, yung gas type airsoft mga bossing, so kailangan natin dito ng pop dino gas or yung tinatawag natin na green gas mga bossing. Kung yung green gas ba mga bossing na binibenta mo is refillable. So yung mga ganitong klase ng gas mga bossing hindi refillable to. So pag naubos to, tapon nyo na agad yung lagayan niya kasi hindi na pwedeng refillan yan. So yun yung pagkakaiba ng gas type sa airsoft mga boss. So parehas airsoft ang tawag, magkaiba ng types. Meron tayong gas type tsaka spring type. Para sa mga affordable natin na airsoft dito, yung spring type yung mare-recommend ko sa inyo. So yung spring type yung ma-advise ko sa inyo na bilhin para sa mga mas mura na airsoft gun. Kaya nga lang manual yan mga bossing. Kasaputok. So kung medyo nakapag-ipon-ipon ka naman na at talagang gustong-gusto mo ng gas type mga bossing, sulit na sulit ka naman talaga sa gas type mga boss. Yung mga gas type natin nasa 300 pataas yung FPS niya, no? Tsaka mas high-end talaga yung mga gas type natin. Compare natin sa mga
spring type natin dito. Pero kung gusto mo ng affordable na mukhang totoo na full metal, pwede kang mag-spring type talaga. Pero kung gusto nyo na mag-upgrade, pwede naman kayo mag-umpisa sa mga spring type talaga eh. Pang display, pang collection, kung mahilig ka talaga sa baril. Pero kung gusto mo na mag-upgrade, mag-ipon ka lang din talaga. Tapos worth it mga bossing pag nagkaroon kayo ng gas type. So si MEU mga bossing may hop-up system siya. Adjustable din yung hop-up system nito mga bossing. Kung mas gusto nyo ng mas accurate yung bala nyo, mas diretso, pwede nyo i-adjust yung hop-up system nito. Boss, full metal ba si MEU? So si MEU 1911 mga bossing, metal slide, metal yung magazine niya, pero yung body niya is polymer body mga bossing. Polymer plastic body mga boss. So yung polymer plastic body niya mga bossing, yung polymer plastic mga bossing, synthetic yun and then siguradong matibay mga boss. Okay, polymer plastic yung body, hindi ba siya ganun kabigat? So yung bigat nito mga boss is nasa 750 grams. Halos mag-1 kilo na yung konti na lang kaya talagang mabigat mga bossing. So kahit alisin mo yung magazine yan, ramdam mo yung bigat niya eh. Pag hawak mo talaga siya kung mahahawakan mo siya talaga ngayon, ramdam mo yung bigat niya eh. So magazine capacity mga bossing, 24 rounds. Paano nilalagyan to ng bala? So atake nyo lang to mga boss. Tapos dito nyo i-inject yung bala nyo. So tuloy-tuloy na yun kung meron kang injectable pellet. So kung wala naman, mano-mano yung ilalagay dito yan mga boss. So dahan-dahan nyo lang tong huwag nyong bibitawan to ng sagaran biglaan. Kasi baka masira yung nyo yung spring o kaya yung plastic dito. So, dahan-dahan nyo yung iaangat. So, dahan-dahan nyo yung ibababa. Then, kung konti lang ibalang nalagay nyo, wag nyo siyang bibitawan mula dito kasi baka masira agad mga boss. Sabi ko nga sa inyo, tamang alaga lang sa gamit. Tatagal yung gamit sa inyo. So, powered by gas to mga bossing. No? Huwag kayong maglalagay na CO2 rito. Una sa lahat, walang lagay na CO2 rito. Pang green gas lang din talaga. And then, ano pa ba? Yung haba niya is nasa 20 cm mga bossing. 750 grams yung bigat. And then gas blowback to mga boss. So isang kasalang 1 cock lang mga bossing. So wag nyo na ikakasa ulit yan. And then dapat eto na didiinan netong thumb nyo na to para mag-fire siya. So ayan yung target natin. Unahin natin yung styrofoam na mangkapal. Yun oh. Kita nyo butas yan, tagos yan sa likod. So yung CD naman. Butas yung CD, nakita nyo? Butas na butas. Basag diba? Itong plastic na makapal na to, subukan natin kung kayang butasan. So ayan, tingnan natin. 3, 2, 1, let's go. Nahati sa gitna, boss. Grabe yung lakas ng MEU talaga. Tignan nyo naman, para mahati niya sa gitna yan ng isang putukan lang. Ayan mga bossing oh. Wow. Grabe yung lakas ng MEU mga boss. Para mahati niya to sa gitna ng ganyan. Grabe, lakas talaga ng MEU. 320 FPS. Ito kaya niyang butasin ng isang butasan lang oh. Isang balahan lang. Isang barilan lang. Ayan siya oh. So kung may gas type na kayo mga bossing, ingat sa paggamit kasi talagang napakalakas ng gas type. So ano pang hinihintay nyo? Available na to dito sa akin. Message nyo na ako mga boss. Message nyo na ako mga bossing. Meron tayong mga double bell dito. Pwede kayong mag-order sa page ko mga boss. So ito yung page natin. So yun lang. Ito para sa video natin. MEU 1911 napakalakas.